Hello mga kalahi, kamusta po kayo? Maulan na gabi sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Mayroon na naman pong pasabog ang ating Vice President Sara Duterte. Matindi talaga ang lupit ng kanyang mga binibitawan ngayon at mga sagot sa mga umaatake sa kanya. 'Di ba, nakaraan sinabihan siya na magpatingin sa psychiatrist, magpa-test o mag-exam. Aba, kinol po ni VP Sara. No problem. Walang problema. Magpapa-test siya o magpapa-exam. At meron naman din siyang hamon sa mga young guns. At sa lahat ng mga kongresista. Mag-hair follicle drug test ang lahat ng mga young guns at lahat ng mga kongresista. Ewan ko kung pati sa mga senador o sa mga local candidate, mga mayor, governor. Basta ang narinig ko lang, lahat ng mga kongresista at mga young guns. Kasi yan ang tumira sa kanya eh. Bumanat sa kanya ng siya daw ay baliw. Kaya dapat magpatingin sa psychiatrist. Wala namang problema kay VP Sara. Sabi niya kahit televised pa. Pero, magpa-drug test din kayo. Alam ko, kumbaga, may idea ako na si VP Sara, mayroon siyang alam sa mga young guns. Or sabihin natin hindi young guns, mayroon siyang alam na mga congressman na bumabatak ng pulburon. Kaya matindi itong hamon niya. Pero dapat lahat, kasi yan ang hamon niya eh, lahat. Siya magpapatest siya ng mag-e-exam o magpapatest sa psychiatrist at magpapa-drug test din siya, hair follicle. So dalawa yung kanyang magiging test. Sa mga kongresista, isa lang. Drug test lang, pero dapat hair follicle at ngayon na. Kumbaga, hanggat sa mas maaga. Kumbaga, ngayon na. Hindi po pwedeng after 3 months pa kasi kapag after 3 months, maaring mawala na yung mga residue sa katawan mo kung ikaw ay gumamit ng illegal na droga, no? 3 months nawawala daw yan sa katawan mo eh. Kaya dapat kumbaga hanggang sa mas madaling panahon mas maganda. Dapat lahat ng kongresista. Pero kung talagang may sumagot ano ba pangalan nun? Baka si Gutierrez, Paulo Gutierrez o Rods Gutierrez o si Paulo Ortega, isa sa mga young guns. Wala daw problema, okay daw. Ang hamon nga ni VP Sara, lahat, no? Lahat ng mga young guns, pati old guns, at lahat ng mga kongresista. So yan ang hamon. Matatandaan natin, meron ng panukalang batas si Congressman Paulo Duterte tungkol po sa lahat ng mga kakandidato na magpa-hair follicle drug test. Kung talagang matapang kayo, sincero kayo at hindi lang puro salita, ipasa nyo yung batas na yan. Dito pag naipasa yung batas na yan, wala nang hamon-hamonan. 'Di ba? Talagang batas na yan, kailangan mong mag-undergo talaga sa drug test. Alam natin, may mga alam si VP Sara. Kasi mayroong may confidential funds, intelligence funds dati na nagamit na, no? Pero ang alam ko, meron pa rin yan kasi naibigay na yung budget no? Doon sa mga ahente, sa mga agent. Alam ko gumagana pa rin kahit maliit lang yung budget, no? 125 million. Baka hindi pa tapos yun. Baka hindi pa nauubos ng mga ahente yun. Kasi yan yung tinatawag na mission funds, parang ganon, sa mga agent.
Kaya alam ko merong may alam to si BP Sara na mga umaatake sa kanya. Ah, madali naman matandaan yung mga mukha ng mga umaatake sa kanya. Baka alam niya, baka meron doon isa, dalawa, tatlo, apat na gumagamit ng pulburon. Kaya hinamon niya itong mga to. Kaya matindi tong hamon na to. At ako'y duda dito, no, na mangyayari ito. Kumbaga lahat ng kongresista papayag, no? At dapat mas maganda to kung televised. Pero duda tayo, ang dami nilang kongresista. Pag yung mga gumagamit umayaw, alam na. At saka ang hirap, lahat sila papayag. Dapat talaga maisabatas yan. Kung talagang hindi sila gumagamit ng droga, dapat maisabatas yan. Kaya lang ang nagpanukala ay Duterte. So hindi nila papansinin yan. Baka sa ibang administration, halimbawa kay BP Sara, kung siya ay sumunod na maging pangulo, yan, sigurado yan. May papasa yan. Okay, maikli lang po ang ating video. Magandang gabi and good night sa inyong lahat. Medyo maulan ngayon, ingat-ingat po tayo. At kung kayo ay nasa malapit sa ilog or mga binabahang lugar, wag na kayong matulog muna. At mas maganda, lumipat muna kayo, lumikas muna kayo para safe ang inyong buhay, lalong-lalo na kung meron kayong mga anak na maliliit, mga bata, ilikas nyo na, iligtas nyo na muna yung sarili nyo. So, okay, good night po. See you na lang po sa susunod na episode natin. Salamat!